Sa video na ito, samahan niyo akong tuklasin ang kwento ni Mang Rolly, isang tagaputol ng puno na nakatagpo ng kakaibang nilalang sa gitna ng gubat. Isang lumang bahay ang nagsilbing kanlungan niya mula sa ulan, ngunit ang kanyang natuklasan sa loob ay higit pa sa kanyang inaasahan. Habang nagtatago sa ilalim ng kama, nakita niya ang isang diwata na may malaaswang kagandahan, lumulutang at may hawak na mahiwagang tambuli. Ano kaya ang mangyayari sa kanilang pagtatagpo at paano niya nalampasan ang takot na dulot ng diwata? Abangan ang buong kwento. May nakilala akong lalaki na nagngangalang Mang Rolly. Ang trabaho ni Mang Rolly ay maglakbay sa gubat para maghanap ng mga puno na pwedeng putulin para gawing kahoy. Hindi ko na lang sasabihin kung anong kumpanya ang pinagtatrabahuhan niya. Baka kasi may makapanood nito at i-report sila sa mga kinauukulan. Baka sabihin niyo pa na illegal logging ang ginagawa nila. Anyway, may isang kwento si Mang Rolly na hindi ko makakalimutan. Naglalakad daw siya noon sa gubat, naghahanap ng mga puno na pwedeng putulin. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang dalang payong o kapote. Kaya naman naghanap siya ng masisilungan. Habang naglalakad ay nakakita siya ng isang lumang bahay. Halos natatakpan na ito ng mga halaman. Pero may pinto pa rin naman, kaya pumasok siya. Walang tao sa loob, halatang matagal nang pinabayaan yung bahay. May nakita siyang diary sa ibabaw ng lamesa. Nakita niya na may mga sulat pa yung mga huling pahina ng diary. Nakialam na siya dahil curious siya kung ano ang ginagawa ng diary sa isang lumang bahay na walang nakatira. Nakita niya nakakaiba yung mga mensahe na nakasulat sa diary. Parang mga panalangin na may hinihinging pabor sa Diyos. Nagtaka siya kaya binasa niya yung mga naunang pahina. Doon niya nalaman na may diwata daw na nagbabantay sa gubat na yon. At yung may-ari ng diary ay nakakita na sa diwata na yon. Habang nagbabasa ay nakarinig siya ng magandang awit na nagmumula sa labas. Sumilip siya sa bintana at nakita niya yung diwata na naglalakad sa ere, lumulutang. Papunta sa bahay na yon, yung diwata. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kaya nagtago na lang siya sa ilalim ng kama. Naramdaman niya na pumasok sa bahay yung diwata. Nakita niya yung mga paa nito. Hindi ito lumalakad sa sahig. Lumulutang lang talaga. Nagtaka siya kasi, sabi ng mga matatanda, ang diwata daw ay napakagandang nilalang. Pero yung nakita niya ay may malaaswang itsura, nakakatakot pero may kakaibang kagandahan. Nanginginig siya sa takot habang pinapanood yung diwata na naglalakad sa loob ng bahay. Nakita niya na may hinahanap ito, tapos nakita niya na nakatingin ito sa sapatos niya na naiwan niya sa may pinto. Doon niya na-realize na siya yung hinahanap ng diwata. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Naramdaman niya na lumalapit sa kanya yung diwata. Nakita niya na may hawak itong tambuli. Hinipan ito ng diwata at nakarinig siya ng tunog. Kaya lang hindi niya marinig yung tunog na yon. Para bang sa utak niya lang ito tumutunog, naisip niya na baka yun ang dahilan kung bakit hindi niya naririnig yung awit ng diwata. Hinipan uli ng diwata yung tambuli. Tapos lumapit pa sa kanya. Nakita na siya ng diwata, hindi na siya nakagalaw sa takot. Pero naisip niya na baka pwede niyang gamitin yung tambuli ng diwata. Kinuha niya ito sa kamay ng diwata. Hindi naman ito tumanggi, tapos hinipan niya yon. Nakakita siya ng liwanag sa bibig ng diwata. Tapos bigla siyang nakarinig ng boses. Anong ginagawa mo dito? Yun ang sabi ng diwata. Doon lang niya na-realize na hindi pala siya makakarinig ng kahit ano kapag hindi niya hinipan yung tambuli. Sinabi niya sa diwata na nagtatago lang siya sa ulan. Tapos ay lalabas din agad kapag tumigil na yung ulan. Nagalit yung diwata at sinabing hindi siya dapat pumasok sa gubat na yon dahil siya ang nagmamay-ari ng gubat. Nakiusap siya sa diwata na palabasin na siya sa gubat at hindi na siya babalik doon.
Sabi ng diwata ay mag-alay daw siya ng dasal para sa kanya at patatawarin siya. Nagdasal siya para sa diwata. Natuwa naman daw ito at biglang nawala. Tumigil na rin yung ulan, kaya lumabas na siya sa bahay na yon. Pagkalipas ng ilang taon ay nakilala niya si Aling Lita, isang babae na eksperto raw sa mga diwata. Sinabi niya kay Aling Lita ang karanasan niya. Tuwang-tuwa naman si Aling Lita at sinabing susuportahan daw siya kung gusto niyang bumalik sa gubat na yon para makita uli yung diwata. Tumanggi siya, pero naging magkaibigan sila ni Aling Lita. Kahit natakot siya sa karanasan niya, ay hindi naman siya tumigil sa pagpunta sa mga gubat. Naging maingat na lang siya at natutunan niyang magdasal para sa mga nilalang na nagbabantay sa mga gubat. Ang kwento ni Mang Rolly ay nagpapaalala sa atin na ang paggalang sa mga nilalang ng kalikasan ay mahalaga upang maiwasan ang kapahamakan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat sa paglalakbay sa gubat, baka may diwata na naghihintay sa inyo.